what's up mga trupa? Andito naman po yung lingkod na si Jun. Pero bago natin umpisa ng topic natin, kailangan ko muna humingi sa inyo ng like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. Ang topic natin ngayon ay kung paano mapagtrabaho dito sa Japan. First step, kailangan nyo munang humanap ng agency na legit or nakarehistro sa POEA para hindi rin tayo maloko or ma-scam. Ibibigay ko na rin ang agency na pinasukan ko. Ito ay ang Prudential Employment Agency or PEA. Ang PEA ay meron silang 5 branch. Andito ang Davao, Cebu, Batangas, Benguet, at Las Piñas. Kung saan kayo malapit, pwede lang kayo mag-inquire. Or, pwede nyo muna i-check sa Facebook page nila. First step, screening or initial interview. Usually, ang tanong lang naman dyan kung ano yung background mo or working experience mo. After nyan, bibigyan ka na niya ng schedule for interview mo sa mga employer mo. Kasabay na rin doon yung mga category na trabaho dito sa Japan or kung ano yung fit sa'yo na trabaho dito sa Japan. At kung may schedule ka na for final interview mo sa mga employer mo na Japanese, huwag kang matakot or huwag kang mag-alala. Kasi ang tanong mo doon, paano ko masasagot ang mga tanong ng mga Japanese? Hindi nga po ako nakakaintindi ng Nihongo. Don't worry mga trupa. Meron po tayong translator doon. Ang kailangan lang natin is tulungan natin si translator. So paano? Once na nagtanong si Japanese or si translator, direct to the point lang ang sagot. Huwag yun ang pahabain para hindi mahirapan si translator na mag-explain sa ating mga employer. Ganun lang kadali. At once na nagsasalita ka na, kahit Tagalog, dapat nakatingin ka pa rin sa ating mga employer. Na kunwari, ay naiintindihan nila ang iyong mga sinasabi. Once na nakapasa ka na sa final interview ng mga employer mo, doon na papasok ang pre-language learning mo ng Nihongo. So, ang Nihongo ay umaabot siya ng 3 to 4 months na pag-aaral mo. Simula 8 o'clock ng umaga hanggang 5 o'clock ng hapon. Ganun po kahaba ang pag-aaral mo ng Nihongo. Usually, kayang-kaya mo yan, mga trupa. Tiyaga lang at mag-aral ng mabuti. Ang tanong, bakit kailangan ba kasi mag-aral ng Nihongo? Pwede mo lang mag-English. Diba? Sa Korea nga, ganun din, nag-aaral din. Pero pa sa Middle East, Singapore, China, o ibang bansa, hindi naman kailangan mag-aral ng language nila. Ang sagot po doon, ang mga Japanese kasi ay hindi nakakaintindi ng English. Halos karamihan. Pati rito, sa paligid dito, makikita nyo, puro hiragana, katakana, kanji ang mga nakasulat. Bihira kayo makakita ng mga naka-alphabet. Bihirang-bihira. Kaya importante ay pag-aaralan ang lingwahe nila at makabasa rin ng mga letra dito sa Japan. Kaya pagbutihin nyo ang pag-aaral nyo, mga trupa. At ang importante sa lahat, alagaan nyo rin ang inyong kalusugan para sa mga medical na process na gagawin sa inyo. Tandaan nyo mga trupa, alagaan nyo ang inyong mga katawan or mga kalusugan nyo.
Para walang hassle. Once na paalis na kayo, is madali na kayo makakalis. Wala na kayo masyadong iintindihin. Wala na kayong problema sa kalusugan nyo. Wala. Madali kayo makakaalis. Yun lang din na kasi minsan ang nagpapasablay or pending sa atin para makaalis ay ang medical. So yun ang pinaka-importanteng alagaan nyo, ang inyong kalusugan once na nag-aaral na kayo ng Nihongo. Alagaan nyo guys, alagaan nyo. Yung pinaka-importante. Para pagdating nyo rito sa Japan, is fit to work kayo. Walang problema. Walang mangyayari. At hindi rin mag-aalala yung mga may iwan natin sa Pinas. So yun lang masabi ko sa inyo guys. Good luck. Galingan natin sa interview. Pagbutihin ang pag-aaral sa Nihongo. Para pagdating dito sa Japan, so wala kayong kakaba-kaba. Once na dito kayo sa Japan, pwede na kayo pumunta kahit saan. Kasi may panlaban na kayo. Marunong kayo pag-usap ng Japanese or ng Nihongo. Nakakabasa ka na ng Nihongo. Di ba? Wala ka ng problema. Nakabasa ka na ng mga hiragana, katakana, kanji. So yun lang importante tol. Ito mga trupa. Mag-aral ng mabuti. Dahil para sa inyo rin yan mga trupa. Yo! Diyan na po nagtatapos ang aking vlog. Ang paalala ko lang sa inyo mga trupa is huwag niyo pong pabayaan ang inyong mga kalusugan once na nag-aaral na po kayo ng Nihongo. At mag-aaral po kayo ng mabuti ng Nihongo. Tsak, sigurado makakarating po tayo rito sa Japan. Magkikita-kita po tayo rito sa Japan mga trupa. Alam ko maraming Pinoy ang gusto maarating dito sa Japan. Kaya sana galingan natin mag-Nihongo at makapasa po tayo sa exam sa mga pagsusulit nila po doon. Kaya-kaya nyo yan mga trupa. Nakaya ko nga, nakaya nga ng iba. Kayo pa kaya mga trupa. Kaya dito na po tatapusin na aking vlog. So ngayon, kung di pa po kayo nakapag-like, share, and subscribe, huwag niyo na pong kalimutan na i-subscribe po ang aking YouTube channel. Asamahan niyo rin po ng konting like at share. So sa susunod muli, makita-kita po tayo uli sa susunod na vlog ko. So bye-bye na. Ingat po kayo sa Pinas. God bless po. Sayonara.